Tayo lumabaw po. Kami po bigyan ang mga mensahe ng Panginoon. Where are the others? Others talaga sila. Kilala niyo si Mother Teresa? Kilala niyo yan? Narinig niyo siguro pero hindi niyo kilala. Si Mother Teresa ay ang turing sa kanya ng ng relihiyon sa isang santa, isang banal. Kaya pwede kang manalangin sa Diyos through Mother Teresa. Mother Teresa. Kasi si Mother Teresa, what they believe, taglay niya yung tinatawag na doctrine of supererogation. Ibig sabihin po ng supererogation, gumawa siya ng sobrang kabutihan sa kapwa, umaapaw. So therefore, kung gusto mong katanggap-tanggap ka sa Diyos, kailangan manalangin ka sa Kanya. Through Mother Teresa, masasalinan ka ng kabutihan. Kaya maaari kang maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ang sabi nila, sa Mother Teresa ay isang banal na babae, walang kasalanan. Alam niyo ba, na-discover ng mga scientists na bawat flakes ng snowflakes, natin yung snowflakes, di ba? Sino nakarating sa amin, sa Amerika na yung umula ng snow? Ang sabi, di ba, sabi sa ginamit sa Bible ito na papapukin kita tulad ka sinuputi ng niebe. No? So therefore, yung snowflakes na yun, napakaputi niya. Pero na-discover ng scientists na bawat snowflake ay mayroon siyang alikabok sa gitnang gitna. Mayroon siyang kapirasong alikabok. Lahat ng mga nalalaglag na snowflakes ay mayroong alikabok. Mayroon siyang dumi. Kahit sino pang tao na magsasabing siya'y matuwid na tao at gumagawa ng mabuti, according to Ecclesiastes chapter 7 verse 20, siya'y makasalanan pa rin. Walang taong perfecto maliban lamang kay Yesu Cristo. Kaya nga, hindi ka maliligtas sa iyong maraming mabubuting gawa. Hindi ka pwedeng maligtas sa magitan ng iyong goodness, pagiging relihiyoso mo, nagkatira ka sa kubento, hindi yun ang kaligtasan. Kaya pagdating sa kaligtasan, walang sino mang maaaring makapagliligtas sa kanyang sarili, maging sa kanyang mga gawa. Tanging Diyos lamang. Paano maliligtas ang tao? Marahil sa atin, medyo sawang-sawa ng tenga natin, how to be saved. How, paano ma-convert ang isang tao? Marahil alam na natin ito. Pero itong sabi ni Pedro, bagamat ito'y luma na para sa inyo, pero wala akong sawang ipaliwanag muli sa inyo. Sabi ni Paul, hindi pinagsasawaan ang katotohanan. Sapagkat maaaring dito, mapatibay pa ang ating pananampalataya, at the same time, makakapagturo din tayo ng tamang doktrina ng kaligtasan. Kaya ngayong hapon, tayo po'y nasa serye, no? Iba't ibang topical series natin sa hapon about conversion. Marami na tayo natalakay. Ang muli natin natalakay, di magkamali conversion is a chaos. Ngayon naman, ating titignan ang conversion ng isang babae. Si Lydia. Puros babae ang ating topic ngayon. From Sunday school, morning worship, hanggang hapon. Si Lydia. Kilala si Lydia? Hindi nyo kilala yun. Narinig nyo lang at nabasa sa Bible. Ngayon, tingnan natin muli kung sino itong si Lydia, paano siya na-convert. Kaya ang ating topic, the conversion of Lydia. Sa Acts chapter 16, verses 11 to 15. Acts 16, verses 11 to 15. Ganito ang sabi. Nandiyan na kayo.
Kaya't pagtulak mula sa Troas, ang nagsasalita po rito ay si Lucas, si Dr. Luke. Siya may sulat ng Acts. Kaya siya yung nagkukwento tungkol sa ginagawa ni Pablo, ni Silas, ni Timothy, kasama siya sa paglalakbay. Kaya sabi niya, kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia. At nang sumunod na araw ay sa Neapolis. At mula rooy sa Pilipos, na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia, at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na nasa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Yan po ang salita ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, muli, minsan pa, hihingin namin ang iyong sariwang biyaya na ipagkaloob po ninyo sa aming kalagitnaan. Sa pagbuburay-buray namin ng iyong salita, sariwain niyo muli ang iyong dakilang pagliligtas sa mga makasalanan tulad namin. Kaya niyo pong malagtan ang aming buhay at kaalaman sa buhay po ng babaeng ito na iyo pong ipinasulat sa banal na kasulatan na isang napakagandang paglalarawan ng inyong biyayang pagliligtas sa mga taong makasalanan tulad namin. Pagpalain po ninyo ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Now, paniwala ng marami na ang tao'y hindi makapanampalataya sa Diyos malibang operahan siya ng Diyos sa kanyang puso. Marami pong naniniwala niya na hanggat direktang binuksan ng Diyos ang puso ng tao, wala siyang magagawa para sumampalataya sa ikaliligtas. Yan po'y maraming nakababatid na mga reformed Christian. So anong sabi ng ating binasa sa verse 14? Itong si Lydia ay inoperahan ng Diyos, binuksan ng kanyang puso. Paano nangyari yun? Paano binuksan ito? Paano binuksan ng Diyos ang puso ng tao? Yan po ang ating tatalakay ngayon. Una, atin mo nang tignan, sino itong si Lydia? Ikalawa, paano siya nabago? Pangatlo, ano ang resulta ng kanyang pagbabago o ng kanyang kaligtasan? Tignan natin maigi. Sino siya? Ang pangalan niya ay Lydia. Now, pansinin ninyo. Ang sabi noon, itong mga kababayan ito ay nagkatipon para sa panalangin. Pero isa lang ang tinukoy. Hindi lahat ng mga babaeng nakapaligid pinangalanan dito. Hindi ito pinangalanan ng banal na espiritu para isulat ni Dr. Lucas kung sino yung nakakatipon, kundi si Lydia lamang. Sa mga tuwid, si Lydia ang piniling ng Diyos upang maligtas. Right? Kaya nga, ang kaligtasan wala sa tao, kundi ayon sa kalooban at pagtawag, pagpili ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Lydia? Malaki pong kaunahin ito pagdating po sa doktrina ng kaligtasan. Sapagat ang pangalan Lydia, sa English ay standing pool. Ito isang tiwangwang na lawa. Okay? Ibig sabihin, tiwangwang na lawa, napakagandang lawa ito, maraming mga bulaklak, marahil, no? May tubig dyan naman, napakalinaw tignan, pero stagnant. Wala siyang labasan. Sa mga tuwid, yung tubig niya, bagamat napakaganda ang paligid, eh medyo mabaho, malumot, wala siyang labasan. Diyan po ipinangalan ang pangalan Lydia. Kaya kung mayroon kayong anak, pangalan ng Lydia, ibig sabihin,
mabahong lawa. O, hindi naman. Ba't napakapangukulang pangalan Lydia? Okay? So, yun ang pangalan niya. Para bakit ko po binigyan ito ng pansin? Una-una, dito, pansinin natin maigi na tinukoy ng banal na kasulatan ang pangalang Lydia upang ipakita sa atin na kilala ng Diyos kung sino yung kanyang ililigtas. Bakit po? Ang sabi sa Ephesians 1:4, kailan daw pinili ng Diyos ang kanyang ililigtas? Bago pa lamang likhain ang mundo. Kaya si Kristo, nung siya magkatawang tao para mamatay sa krus, hindi siya namatay para sa lahat ng tao, kundi siya, ang layunin niya, kamatayan niya ang lahat ng pinili ng Ama, bago pa lamang likhain ng mundo. Kaya bawat dugo ni Kristo, walang nasasayang, imposibleng hindi iligtas at maligtas ang lahat ng pinili ng Diyos. Marahil ngayon, hindi pa ipinapanganak yung iba. Pero hindi magtatapos ang sanlibutan hanggat hindi na kumpletong iligtas ang lahat ng kanyang hinirang. Dahil kung hindi, masasayang yung kamatay ni Kristo 2,000 years ago. Kaya dito na makikita natin na kilala ng Diyos ang kanyang ililigtas. Kilala ng Diyos kung sino ang kanyang tatawagin. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, application sa atin, napakapalad mo. Yun ang pinag-usapan namin kanina. Yun yung tungtuwa kasi na sa dami-dami ng tao, pinili siya ng Diyos na makilala siya, maligtas siya. Alam nyo, ang kaligtasan po is a blessing. Punong-puno ka ng kagalakan. No? Dahil ito'y pagpapala, special grace nito. Ikalawa, hindi naman tinukoy ang kanyang pangalan, kilala rin siya ng Diyos, dahil tinukoy ang kanyang business. Tinukoy yung kanyang negosyo. No? Dumao carpet. Aldab carpet, ba yun? Dumao di ba? Ang sabi rito, ang kanyang trabaho, ang kanyang business, a seller of purple. Siya ay taga-benta ng tela, RTW, pero hindi pa ito gawang baro, kundi tela lang, purple. Alam niyo kung sino bumibili ng purple? Yung mga prinsipe, mga hari, nandun sa karian. Kaya itong negosyo niya, hindi basta-basta ito. Mayaman itong si Lydia. Kinilala ng Panginoon kung gaano kasipag si Lydia. Pero balikan natin ang kanyang pangalan. Uy, tiwangwang, lalawa, kaganda-ganda ng kanyang buhay, pero mabaho ang kanyang kaloob-looban. Okay? Negosyante siya, at siya ay isang masipag, mamahaling tela. Alam niyo ba, yung mga mayaman, madaling makakuha ng kaibigan. Yeah? Pangatlo, tinukoy pa rin siya nang sabi, siya ay isang mapanalanginin sa Diyos. Ibig sabihin, relihiyosa. Ngayon, kung relihiyosa itong si Lydia, at napakayaman niya, ang ganda ng kanyang business, ang daming maaakit na kababaihan. Marahil yung mga kababaihan kasama na rito, mga tao-tao niya ito, mga tauhan niya. No? Kung mayroon lang lalaki ito, maaaring si Ruin ito, at si Ian, no? Mga tauhan ito, panay babae. At alam niyo ba, sa ating panahon, Mr. Tangan niya, no? Karamihan ng mga reliyosang matatandang mayayaman, ang daming away-away din eh. Di ba? Ang dali, oy, mayroon tayong dasal mamaya ha, sama lahat yan. Sama lahat yan. Dahil, malakas ang impluensya ng isang babaeng mayaman, kilala, matutulungin, at Diyos nun pa. Diyos nun, sa Bisaya. Relihiyosa talaga. Kaya itong si Lydia ay kilalang kilala. Ngayon, so tinukoy ang kanyang pangalan, tinukoy ang kanyang trabaho, tinukoy ang kanyang pagkatao. She is a religious
woman. Tingnan niyo ang sabi ni Lucas. Si Lucas mismo nagpatutuo sa verse 13 to 14, ano? At sa araw ng Sabat, pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon, mga trabahante ito ni Lydia. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia Tinukoy, na sumasamba sa Diyos. Totoong Diyos ang sinasamba niya. Hindi tulad kay Mother Teresa nang sinasamba ay bato. Pero, stagnant pool pa rin itong si Lydia. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga kalakal na mga tela na kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ano nakikita natin dito? Tapat na babae itong si Lydia. Alam mo, negosyante siya. Para siyang, minsan mayroon siyang negos, may customer siya roon sa bandang Calamba. Minsan may customer siya bandang sa Quezon City, sa Marikina. Ang dami niyang pinupuntahan. Pero, hindi niya nakalimutan sumamba sa Diyos. Eh, iba rito, pagka may gano'n doon, nakalimutan na yung pagsamba. No? Pero ito si Lydia, hindi. Religious na talaga babae ito. Tapat siya, kahit malayo sa kanyang tahanan, ay sumasamba siya. Ngayon, napunta siya sa Pilipos. Nakita nila ni Lucas, ni Pablo, at saka ni Silas, ayun, andun yung manang. Namumuna sa maraming mga babae. Siya yung nagtuturo-turo doon ng pananamin. Si Lydia yun. Si Lydia. Pero tinukoy niya, si Lydia lamang ang nakinig ng maigi. Yung ibang babae, nagkukwentuhan. Diba? Sa mga padasal, nagkukwentuhan yung di nakikinig. Pero yung si Lydia ay talagang nakinig at magpanalanginin siya. Ang isang bagay nito, bukas siya sa salita ng Diyos. Hindi niya sinabi, tika, kami ay dito nabuhay, dito na kami mamatay, Pablo. O kami, pera-mana. Hindi, nakipag-usap sila eh. Welcome sa kanila ang salita ng Diyos. Yun ang buhay ni Lydia. Okay? Ang dali niya nakakay sa kanyang reliyon. Ngayon, ang tanong, paano sila nagtagpo ni Pablo? Paano sila nakarating doon? Ito po, ang pagdating ni Pablo sa Pilipos, ito yung kanyang second missionary journey. Ikalawa niyang pagbibiyahe ito. Pero noong una, hindi niya na pinuntahan ito sa lugar ng Macedonia, Pilipos, kundi sila dumaan lang. Ngayon, inulit niya ulit, nagpunta siya sa Phrygia. Nagpunta sa Phrygia, dumaan sila sa Mysia. Mga lugar ito. At nangaral siya ron, si Pablo. Pero sa kanyang pangangaral, may humahadlan sa kanya. Hindi naman demonyo humahadlan sa kanya. Pero na-sense ni Paul na hindi ito kalabang gawa, kundi ito'y gawa ng Diyos. Basahin natin. Acts chapter 16, verse 9 hanggang verse 6 hanggang 9. Ano sabi dito sa verse 6? At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. Espiritu Santo pala, hindi sa demonyo, no? Na ipangaral ang salita sa Asya. Nang sila'y dumating sa tapat ng Misiya, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya. Ngunit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Yung una, banal na Espiritu. Yung pala, kinilala, hindi lang basta banal na Espiritu, kundi mismong Espiritu ng Jesucristo. At paglampas nila sa Misiya, ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon, ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, na vision. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Na lalaki po nagpakita rito at humingi ng tulong. Yun ang nakita ni Pablo. Pero hinanap nila yun, hindi na makita kung sino yung lalaki yun. Kaya sila nagpunta sa tabing ilog.
Dahil nabalitaan niyang may nagtitipon doon para sa panalangin. Nung makita nila, panay babae. Panay babae. Pero, kung ating titignan, ang Panginoon ang nananawagan. Alam nyo, may conviction din tayo. Bisa, mag-share ka dyan sa kapitbahay mo. Hindi, Panginoon, pinipigilan ako ng ano. Pinipigilan ako ng masamang espiritu. Ang sabi niya, ang Panginoon yun. Na? Kaya nung magpunta sila, panay babae ito. So, nakipag-usap lang sila. Simple, sharing ang ginawa nila. Simple sharing lang ang ginawa nila. Si Pablo ay nakarating doon. At dito ngayon, kararating lang ni Pablo. At, nung siya'y mag-share na noon, sa dami-dami ng kababaihan, tinukoy ng isang pangalan, dahil itong tao, babae ito, ang siyang nakinig ng maigi. Now, tingnan nyo. Nakinig ng maigi sa lahat ng mga sinabi ni Pablo. Verse 14 At nakinig sa amin ng isang babae ang pangalan ay Lydia. Sabi niya, nakinig, Siya mula sa lungsod ng Tiatira at sa isang mga lata ng Matinong Punay-Ubed. Pinuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti. Tingnan nyo, yung may responsibilidad ng tao, makinig. Ang pagbubukas ng Diyos para tuluyan kang makaunawa sa sinasabi, gawa ng Diyos. So kung mayroon tayong, nag-initiate tayo, kaya nang tawag ng utos ng Panginoon sa mga alagad, preach the word and preach repentance and faith in my name. Bagamat ang mga tao hindi pa bukas ng puso, ang preaching sa kanila magsisi ngayon at tanggapin si Kristo. Ngayon, ang Diyos ang totoong magbubukas ng puso. Tignan nyo, pero katungkol natin ang mag-share. At dito, yung babae ito nakinig ng mabuti. Ngayon, nakita natin kung sino si Lydia, paano siya kinatagpo ni Pablo. Tignan natin ikalawa, paano siya nabago. Paano siya nabago? Natural. Unang-una, nabago si Lydia dahil nakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, minsan, pag ako'y nagpipreach at nakikita kong maraming natutulog, nagugulat kayo, in the name of Jesus! Talagang nilalakas ako, sinasadya ko yung minsan. O di kaya, nagbibigay ako ng illustration na medyo nakakatawa para magkatagpo tayo. No? Kasi, napakahalaga po makinig. Dahil sa pakikinig mo, hindi ka maligtas, maaari ka mong maligtas. At kung ikay ligtas na, mapatibay ang iyong pananampalataya. Paano naligtas si Lydia? Unang-una, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Pinatutuhanan ito ni Dr. Lucas. Again, verse 14. Basahin na natin. Para magising kayo sa magbukas ng inyong Bible. Gising pa ba tayo? Okay. Nasabi sa 14, at nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia. Now, yung salitang ito ni Lucas ay nasa marahil na sa kanyang isipan ang turo ni Pablo sa Romans chapter 10. Ganitong sabi sa Romans chapter 10, verse 14 and 17. Ang sabi sa Romans 10, verse 14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makapakinig kung walang nangangaral? Napakalaga po ang makinig sa pangangaral. Bakit po? Ang sabi sa 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pangangaral ng salita ni Kristo. Now, marami po ang nagsishare tungkol sa reliyon,
Pero kahit na tumibay ang iyong paniniwala sa reliyon niya, pero hindi salita ni Kristo, walang kaligtasan, walang faith. Salita ni Kristo lamang ang sinabi ito. So ito ay gawa ng Diyos Ama sa buhay ni Lydia. Noong nakikinig siya sa kanyang pag-initiate na makinig, binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang lalo pa siyang makinig. Okay? Lalo pang makinig. At ito'y kalooban ng Diyos. At sa kanyang pakikinig, naunawaan niya ang bawat sinasabi ni Pablo tungkol kay Jesus. Hindi niya pa narinig ito. Ang alam niyang paniniwala niya na kanyang pinapanalangin ay ang turo ng mga Hudyo. Mga Pariseo marahil na napupunta niya sa iba't ibang lugar. Pero nung makinig siya dahil binuksan ng Panginoon, nakilala niya si Kristo. At unti-unti siyang nagtitiwala kay Kristo, siya pala yung tagapagligtas ko. Kaninong gawa yun? Na makaunawa ka. Kanino? Ay gawa ng Diyos. Tingnan niyo sabi ni Jesus Christ sa John 6:44. John 6:44. Kaya nga napakahalaga po sana nandito lahat yung kanina para makapakinig. Ano sabi sa John 6:44? Walang taong makakalapit sa akin, sabi ni Jesus Christ. O di kaya, walang taong makakilala sa akin, malibang ipakilala o ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin, siya'y aking bibigyan ng buhay na walang hanggan, sapagat ang may buhay na walang hanggan lamang ang bubuhay muli sa huling araw. Kaya sa pakikinig natin, habang naunawaan mo yan, ang totoo nga, nasabi sa John 16, ikaw ay tinuturuan ng Ama para lumapit kay Kristo, kumilala kay Kristo. Kaya napakalaga po ang pakikinig. Ito ang nangyari kay Lydia. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Bakit? Dahil nakinig siyang maigi sa itinuturo ni Pablo. Alam nyo, hindi po magbubukas ng puso ang Diyos kung labag sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, paano buksan ng Panginoon ang puso mo ni hindi ka nakikinig? Ni ayaw mong pakinggan kung anong sinasabi ng pangangaral. Hindi bubuksan ng Diyos na labag sa iyong kalooban. Ang bubuksan lamang ng Panginoon kung ikaw ay mayroong hangarin na talagang simula na makinig. Bubuksan ng Diyos na sa ganun, tuluyan kang makakarinig ng kahulugan ng kaligtasan. At dito patunay mismo ng Panginoong Jesucristo, Matthew 13. Basahin natin ang Matthew 13, verse 14 to 15. Ang sabi ng Panginoon, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig, kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin, kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makababagin. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayan ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga. Ipinigit nila ang kanilang mga mata, baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ng puso nila at manumbalik sa akin at sila aking papagalingin. Ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang maniwala sa Diyos, ayaw nilang maligtas, ayaw nilang sila mapabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi binuksan ng Panginoon. Kaya yung talinhagang tinuro ito ng Panginoon ay talinhaga para yung mga taong walang interes ay tuluyang magsara ng puso. Pero ang mga taong interesado, sila'y nagtanong, Panginoon, bakit po kayo nagtuturo ng talinhaga? Sapagkat yun ang layunin ng Diyos, kaya nagbibigay ang Diyos ng talinhaga upang yung mga taong bukas ang puso o may interes ay lalo pang makaunawa. Pero yung mga taong nagwawalang bahala, masahan sila sa totoong kaunawaan ng kanilang salita. Binuksan po at pinatutuhan ko ng Panginoon. Hanggat wala kang interes makinig, wala kang matatanggap kailanman. May konti ka matanggap, pero aalisin sa iyo. Napakalaga po. So, gamit ng Diyos na ahente sa pagbubukas ng iyong puso,
ay ang salita ng Diyos. Sapagat ang may hawak ng salita ng Diyos upang ito'y matanggap sa iyong puso ay ang banal na Espiritu. The instrumentality of the Holy Spirit to convict you is the Word of God. Hindi makakagawa ang Espiritu Santo kung labag sa kalooban mo ang makinig. Tingnan nyo ang sabi ni Pablo, Ephesians 6:17. Ephesians 6:17, at taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu. Ano rin tabak ng Espiritu? Ano yung sword of the Spirit? To open our hearts, ang salita ng Diyos. Kaya nga salita ng Diyos, sabi sa Hebrews 4:12, ay tulad ng tabak na magkabilay talim. Tutusukin ka pailalim para usin ang kalooban mo at pagkatapos ipapalik muli ba yung panibagong talas na naman para ilabas ang kabahuan mo. Hanggat hindi natsugatan ang iyong puso at kaluluwa ng talim ng espada at hindi na ilabas ang karumihan mo, hindi gagaling. Hindi gagaling ang iyong kasalanan. Tulad sa Ezekiel chapter 36 na sabi ng Panginoon, ako'y magbibigay sa inyo ng bagong puso. Papalitan ko ng bagong puso, laman ang inyong pusong bato. At bibigyan kayo ng Espiritu upang makasunod kayo sa lahat ng pinag-uutos ko. Yan ang magligtas ng Diyos. Hindi tao nagbabago ng puso. Wala sa iyong pagsisikap. Kundi ang pagliligtas ng Diyos, ang Diyos mismo ang gumagawa sa iyo para makasunod ka sa lahat ng iniutos niya. Ngayon, hindi si Lydia, pinuksan nila ng puso, lalo siyang nakinig. Lalo siyang nakinig. Paano siya nabago? Tama na ba yun? Na nabuksan siya, sumampalataya kay Christ? Hindi ba? Tuluyang nagbago si Lydia, doon siya ay nagpasakop sa bautismo. Dalawang ordinansa lang ang Diyos sa mga Kristyano. Bautismo sa tubig at banal na hapunan. Ditulad sa mga relihiyon, may ordinansa sa kasal, may ordinansa sa komunyon, may ordinansa sa ganito, may ordinansa sa binyag, may ordinansa, lahat ordinansa. Eh kung hindi mo magawin isa, sabi sa impyerno ka na. Paano kung patay ka na? Tapos hindi kayo kasal, impyerno ka pa rin. Dalawa lang po, after na na-convert si Lydia, ano po nangyari? Siya ay nagpabautismo.